si Jiang San. Ngayon, ako'y muling nabuhay. Jiang San, pinapunta ka para maghain kay Boss Lee. Bakit ikaw ang kumain? Huwag ka nang kumain. Iyon ay akin, pangregalo kay Boss Lee. Itong waiter na ito, kung kaya mo ang trabaho, magtrabaho ka. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ngayon din. Boss Lee, pasensya na. Yun nga, kukuha ako uli ng panibago para sa inyo. Hindi rin naman ako, taong kuripot. Waiter. Waiter. Yamang ganito ka nagugutom. Lumuhad ka at kainin mo itong buto. Ituturing ko na lang na, nakakita ako ng asong kalye na walang modo. Tapos na ang usapan. Sa nakaraang buhay, ano nga ba ang ginagawa nitong gago? Waiter, halika, tingnan mo ito. Bakit may langaw? Sa pagkain na ito? Ikaw nga si Jiang San, ako naman si Lizzie. Ngayon, ako ay nandito para maghanap ng away. Sino ba ang nag-utos sa'yo na makipag-ugnayan sa nobya ni Young Master Leo? Mukhang gusto mong mamatay. Jiang San. Samahan mo ako, pwede ba? Sabay tayong umalis dito. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin. Umalis ka na. Isang duwag ka lang. Sa nakaraang buhay, dahil sa aking pagiging duwag, nasaktan ko si Wanwan, na naging dahilan ng aksidente niya at pagkamatay. Hoy, tol! Bingi ka ba? Kausap ka ng boss ko. Naririnig mo ba? Magsalo-salo ka. Sa mundong ito, hindi ka mabubuhay sa pagtitiis. Kailangan mong maging ganit. Sa muling pagkakataon, ako'y magiging masamang tao na lamang. Kamay ko. Jiang San, maglalakas loob kang mana pa? Alam mo ba kung kanino ako? Alam, aso ni Liu Zicheng. Dapat nga kitang pasalamatan noong nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa mga asong napakalupit ang pagkakagat sa akin, hindi sana ako mula sa bunto ng mga patay ay umakyat sa posisyon ng hari sa ilalim ng lupa. Ang binata ng pamilyang Liu, si Liu Zikeng, ay isang napakayaman sa Jiangcheng. Maglalakas loob kang makipag-away sa kanyang nobya, si Merong Wanwan. Alam mo bang naghahanap ka ng kamatayan? Xiaozang, ilapag mo na yung hawak mo, Boss Lee. Ginong Lee, ngayon kasi, kinakasal ang nobya niya sa iba. Masama ang loob niya. Kaya, nakipagsuntukan siya sa'yo. Pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Patawarin niyo na po siya. Tatay, tumayo ka. Yung kay Jiang San, bakit ka nakikialam? Ni hindi ko siya gusto. Si Murong Wanwan. Paano siya magiging nobya niya? Jiang San, mabait kang bata. Sino ba si Murong Wanwan? Anak siya ng pinuno ng sindikato sa Jiangcheng. Hindi yan para sa mga ordinaryong tao na maabot. Ngayon, nasagasaan mo pa si Ginoong Lee. Umalis ka na. Kunin mo na itong pera. Umalis ka sa Jiangcheng. Lumayo ka ng lumayo. Jiang San, kung aalis ka sa akin, papatayin kita. At saka ako na ang papatay sa sarili ko, Kuya Jiang San. Paglaki ko, pakakasalan mo ako. Ayoko. Kung magaling ka, Ikaw na ang magayos ng buhok ko habang buhay. Hi, guwapo. pwede ba mag-add sa Weixin? Jiang San, lalaki ako ni Murong Wanwan.
Kung may ayaw, lumapit at magpabugbog. Nang tumakas ako sa kasal, sabi nila, baliw ako. Mukhang ganoon din ang tingin mo. Dapat hindi na lang ako nagkaroon ng pag-asa sa'yo. Walang nangyaring aksidente. May oras pa para sa lahat. Anong ginagawa mo? Hahalikan kita. Dati, nahihiya ka pa kapag hinahawakan ko ang kamay mo. Paano siya nangahas na humalik sa akin? Zhang San, alam kong tapat ka at mabuting kaibigan. Magpaalam ka na kay Gege NG, Murong 11. Kung hindi ka tatakbo ngayon, hindi ka na makakaalis. Salamat. Sa halik na ito para magwakas. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Merong 11, bakit mo niloloko ang aking amo at nakikipag-flirt sa ibang lalaki? Wala kang delikadesa. Ang salita ko, kailan pa naging karapatan ng isang aso ni Liu Zicheng na mangharang dito? Sige. Sinampal mo ako, sasabihin ko ito sa aming amo. Mga hayop kayong dalawa. Take, relax ka lang. Normal lang na masakit. Sabihin mo sa amo mo. Nanilin lang niya ang tatay ko para sa kasal. Ang utang niya sa pandaraya. Ako mismo ang maniningil sa kanya. Jiang San. Mula ngayon, hindi na kita gagambalain. Ito, 5 piso. Gamitin mo para sa gamot. Yung natira, itabi mo muna. Sa pagsunod mo kay Ginoong Liu, ang mga bugbog na darating sa iyo, nasa hinaharap pa. Boss. Ito, 820 piso. Ingatan mo. Bukas. Baka maging 8,200,000 na ito. Bini-bini. Tatay, Murong 11, tumakas ka sa kasal. Sino ba talaga ang gusto mong makita? syempre, ang taong tunay kong gustong pakasalan. Sino? Ako. Zhang San. Mamaya, kakausapin ko ang tatay ko ng malinaw. Ako ang tumakas sa kasal ng mag-isa. Wala itong kinalaman sa'yo. Sa nakaraang buhay, pagkatapos mabangkarote ang pamilya Murong, ang harding ito ay binili ko para lang maalala si Wanwan. Ngayon, nandito pa siya, lahat ay maaari pang ayusin. Ang ganda. Anong tinitignan mo? Kung natatakot ka na sa ganitong eksena, hindi mo na kailangang makita ang tatay ko mamaya. Huwag kang matakot. Tatay, tinututukan mo ng baril ang kaibigan ko. Napaka-impolite naman ng paraan mong tumanggap ng bisita. Gago, kung sasabotahehin mo ang kasal ng anak ko, babarilin kita. Tatay, ibaba mo ang baril. Van. Ako ang lumapit sa kanya ng kusa. Wala siyang kinalaman dito. May sasabihin ka ba sa tatay ko? Pagkatapos mong sabihin, umalis ka na agad.
Kung hindi, talagang papatayin ka niya. Ito pa ba yung duwag na yon? Nakita ang baril? Hindi ba dapat tumakbo siya ng nagmamadali? Ginoong Murong. Natakot ako sa baril mo. Alam ko na, paano biglang nagbago ang ugali nitong duwag na to. Kung natatakot ka na, umalis ka na agad. Dahil kay Wanwan, hahayaan kitang mabuhay ngayon. Ang anak kong babae ng Black Dragon Society. Pangarapin mo pa ba ang ganitong duwag? Umalis ka. Kung hindi, sa susunod na taon sa araw na ito, anibersaryo ng kamatayan mo na. Nagkakamali ka, Ginoong Murong. Narito ako. Hindi para humingi ng pahintulot na makasama si Wanwan. Wanwan, nakikita mo? Ito ang lalaking laging nasa isip mo. Hindi na muna natin pag-usapan. Ang estado sa buhay, paano ka mapoprotektahan ng ganitong duwag sa hinaharap? Kahit papaano, hindi niya ako aapihin sa ngalan ng pagprotekta. Zhang San, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin, papayag ako. Totoo ba? Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Pagkatapos mong makuha, umalis ka ng tuluyan sa Jiangcheng at huwag mo nang makita si Wanwan habang buhay. Ginoong Murong, hindi ako narito para humingi ng pahintulot. Narito ako para sabihin sa iyo na pakakasalan ko si Murong Wanwan. Anong sinabi mo? Murong Wanwan, maging asawa mo ako. Kanina mo pa sinasabi na papayag ka ng sigurado. Hindi, ganon kabilis. Ang pagsisisi mo, diba? Kayabang naman. Anong karapatan mo para pakasalan si Wanwan? Ako si Murong Waiting, 20 taon ng hari sa ilalim ng lupa. Ang negosyo ko'y pagpatay na walang bakas ng dugo. Ikaw, isang duwag na takot mamatay. Anong karapatan mo para sabihin yan sa akin? Palayasin niyo siya. Kapag muling tumapak dito, hindi na niya kailangan ang buhay niya. Tatay, huwag mo siyang galawin. Umalis ka na. Sapat na sa akin na sinamahan mo ako rito. Siya. Putulin ang isang paa niya. Anong basura to? Kahit yung bagong salta kong tauhan, baguhan pa lang, ayaw nang gumamit ng baril na yan. Nasaktan ba siya dahil sa kasal ko? Si Zhang San, talagang ibang-iba na kaysa dati. Hoy, bata! Nababaliw ka ba? Pasensya na po, Ginoong Murong. Nasira ko ang baril mo. Babayaran ko. Bumaba ka. Yung batang yon, kahit manok ayaw pang patayin dahil sa takot. Anong nangyari ngayon? Hoy, bata ka. Sa ilalim ng lupa ng Jiangcheng, ang batayan ay lakas at paraan. Ikaw, isang waiter lang sa isang restaurant, papayagan mo ba si Wanwan na sumunod sa'yo? Uupo ka na lang ba at hihintay ng hangin? Pa, Si Liu Zicheng, kahit papaano, mayaman at may impluensya. Ikaw, anong meron ka? Ganoon ba? Tama po kayo, Ginoong Murong. Ang pamilya Liu ay mayaman at may impluensya, pero ang yaman at kapangyarihan ngayon ay sa inyo. Bukas naman, maaaring maging akin. Madaling magsalita ng walang basihan. Ganito na lang. Si Chen Tianfeng sa timog ng lungsod may utang sa akin. Hindi naman kalakihan, 50 milyon lang. 6 na buwan na niyang binabaliwala. Kung talagang may kakayahan ka, kunin mo iyon para sa akin. Si Chen Tianfeng. pa. Si Chen Tianfeng, yung baliw na yon, ang mga tauhan niya ay pawang mga desperado. Papuntahin mo siya ron? Hindi mo ba siya pinapapatay? Ano? Takot ka na? Kung hindi mo mabawi ang utang na ito, paano mo mapoprotektahan ang anak ko? Yung baril, hindi mo na kailangan bayaran. Umalis ka na lang. Ang lalaking ito, tuso. Ginagamit ako para patayin ang kalaban. Pero yung kay Chen Tianfeng, lumang utang, talagang dapat nang singilin. Murong waiting. Kung hindi mo tatanggapin si Zhang San, ang anak mong ito, huwag mo nang kilalanin.
Mula ngayon, ako si Murong 11. Ang utang na ito, tatanggapin ko. Ang batang ito ngayon, talaga bang hindi takot mamatay? O nagpapanggap lang? Mabuti, may bayag ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos noon, magdala ka sa akin ng 50 milyon. O kung hindi, huwag ka nang magpakita kailanman sa harap ni Wanwan. Hindi aabot ng 3 araw. Van, bukas babalik ako. Tao! Ihatid ang binibini sa kanyang kwarto. Maligayang pagdating sa IU Bat Center. Chen Tianfeng. Sa nakaraang buhay, para lang mapasunod mo ako at maging kabit mo, halos mapatay mo ako sa pagpapalunod. Ngayon, dahil gustong-gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Malaki man ang negosyo ni Chen Tianfeng, pero lahat iyon dahil sa impluensya ni Biaozi, kaya siya nakapagpatatag sa Jiangcheng. Noong nakaraan, kasama ko si Biaozi sa hirap at ginhawa, ilang dekada na. Boss, Biaozi. Noong nakaraan, kung hindi dahil sa pagtraidor sa akin, paano ako mapupunta sa ganyan? Hayaan na. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Uulat po, binibini. Walang nakitang kakaiba. Ligtas si Jizang. Sundan mo pa rin siya. Ingatan mo siya. Huwag mong pabayaan na may mangyari sa kanya. Nakuha. Zhang Xiaoyu, ito ang spa ni Ate Peng, hindi iyong review center mo. Pwede ba, huwag mo nang, lagi mo yung daladalang vocabulary notebook mo at tinitingnan ng palihim. Pasensya na po. Ayun, masunurin. At saka, kapag hinipuan ka ng customer, gusto ka lang naman yan. Huwag kang parang, nawawala ng laman pag nahawakan ka. Kung magpapatuloy kang ganyan, wala akong magagawa kundi sabihin kay Ate Peng. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Mabuti naman kung naiintindihan mo. Huwag kang magaya sa kuyang walang kwenta mo. Mas pipiliin pang magtrabaho sa karinderiya kaysa tanggapin ang kabutihan ni Ate Peng. Dapat marunong kang sumunod sa agos. Para ka lang makasabay sa lipunan. Hoy, sino ka ba? Pakialamero ka? Malapit na ang college entrance exam. Zhang Xiaoyu, bakit ka nandito? Kuya? Kuya, hindi na ako magko-college. Huwag kang masyadong magpakahirap. Xiaoyu, hindi naman mahirap para sa akin. Basta't masipag at determinado ang tao, magiging maayos din ang buhay. Mag-aral kang mabuti. Ang pera, ako na ang bahala. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ayaw ko ng pera mo. Xiaoyu, Umalis ka na kuya. Huwag kang makialam sa buhay ko. Akala ko sino na, isa ka lang palang, maliit na walang kwentang tagahawak ng plato. Ano, dumating ka para ipagtanggol ang kapatid mo? Hindi mo ba tinitimbang ang sarili mo? Kuya, luhot. Katawa-tawa, ako at isang, walang kwentang tagapagdala ng plato na luluhod. Gago, alam mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Pagkatapos ng 3 minuto, bubuhatin ka palabas. Pagkatapos ng kalahating oras, ikaw ay nasa ospital. Magkakapira-pirasong bali ang isang braso mo. Mapuputol ang isang binti mo. Pero ang sasabihin mo lang ay ikaw ay nahulog sa hagdan. Kung hindi, sa susunod na araw, ikaw ay lilitaw sa malamig na kamarong patayan. Naiintindihan mo ba? Ikaw, anong gusto mong gawin? Pananakot. Karahasan. Pamatay. Tingnan mo kung paano mo maiintindihan. Ginoo, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Malayo ka sa kasamaan ko. Maging mabuting tao ka na lang. Sa ngayon, babaliin ko ang isang braso mo. Ituturing na lang na bayad sa aral. 4, F, 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 4, F. Salamat. kuya ko, parang nag-iba ka na ng pagkatao. Ikaw pa ba ang kuya ko? Dati, masyadong duwag ang kuya mo. Hindi ka naalagaan ng maayos. Hindi mo ako sinisisi? Lihim na lumabas para magtrabaho.
Hindi ka sisishin ng kuya mo. Ang kuya mo, sisishin lang ang sarili sa kawalan ng kakayahan. Hindi na alagaan ng maayos ang kapatid na babae. Pero habang nandito ang kuya mo, hindi ka hahayaan na magdusa kahit kaunti. Ipapadala pa kita ng kuya mo para mag-aral sa ibang bansa. Hindi ba gusto mong pumunta sa Australia? Kung gayon, pumunta ka. Totoo ba? Maari bang samahan mo ako sa Australia? Oo, kapag natapos ko na ang mga bagay-bagay dito, agad tayong pupunta. Ipaghanda mo ako ng 50 milyon. Para kay Zhang San. Magagamit niya yan sa pag-alis ng bansa. Binibining Murong. Si Zhang San, nakikipagrelasyon na sa ibang babae. Ganyan na ang kalagayan. Tinutulungan mo pa siyang umalis ng bansa. Huwag nang magsalita pa. Kung ginawa niya yon, tiyak may dahilan siya na walang magawa. Pigilan siya. Huwag nating hayaang magsapalaran siya. Hanapin si Chen Tianfeng. Ayusin agad ang pag-alis niya ng bansa. Walang sino mang dapat saktan siya. Gawin ang sinasabi ko. Nakuha ko. May aasikasuhin ako sa loob mamaya. Umupo ka dito at maghintay. Kuya, palikuran ito ng mga babae. Suotin mo ang headphone. Huwag kang makinig ng kahit ano. Huwag kang tumingin ng kahit ano. Naiintindihan mo ba? Ate Feng, ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda pa rin ng katawan mo. Malaman pa rin. Hoy, akala ko kung sino. Yun pala, ang pinakasikat na mabait na tao sa Jiangcheng, si Zhang San pala. Ano? Nagsasawa ka na ba sa pagiging waiter? Gusto mong pumunta dito kay ate? Para maghanap ng kasiyahan? Hindi na kaya ang pagiging mabait. Kaya nandito ako para humingi ng tulong sa iyo, Ate Feng. Humingi ng tulong sa akin? Narinig ko, ang lakas ng loob mo nitong huli. Hanggang sa Underground Emperor na si Murong Whiting, kinaya mong tutukan ng baril. Pero, gustong-gusto ko ang tulad mo, maliit na asong gubat na biglang nagkamalay. Anong kinabukasan ng meron kay Murong Wanwan? Halika dito kay ate. Aalagaan ka. Ni ate. Napag-isipan mo na ba? Gusto mo bang? Samahan mo ako. Siya, isang beses lang, 50 milyon. Pera? Madali lang yan. Basta, mapasaya mo lang si ate. Ha? Ang init-init mo kasi, palamigin kita, para lumamig ka. Zhang San, gusto mong mamatay? Gibain niyo siya. Sa nakaraang buhay, sa ilalim ng lupa na boxing arena, lahat ng bugbog na tinanggap ko. Ngayon, kahit papaano, mababawi ko na ang interes. Tanggap.
Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Imposible. Yung lalaking duwag noon, paano nagkaroon ng ganyang kagalingan? Ang lakas ng loob mong magkagulo dito sa lugar ko. Nandyan pa sa labas ang 12-dosenang tauhan ko. Huwag kang mag-alala, Ate Feng. May ipapakita akong kawili-wili sa'yo. Ang kontrata ng utang ng pamilya Murong, bakit nasa'yo? Kasama ka rin ni Biao. At alam mong laging magkaaway siya at ang mga murong. Yung pag-utang mo sa mga murong, hindi niya alam. Ayokong makialam sa mga gulo nyo, pero yung 50 milyon na utang mo sa mga murong, nakakabahala yan. Kung mapunta sa kanya, ang kontratang ito, alam mo namang mainitin ang ulo niya? Oy, Huwag mo akong takutin. Ikaw? Kakilala mo si Zhao de Biao? sige, kaya na. Wag! Ikaw. Ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang. Yung 50 milyon kay Ginoong Murong, dalhin mo mismo sa kanya. Ihahatid ko. Hoy, sandali! Nandito ang 2 milyon. Para sa'yo na yan. Huwag mong sasabihin kay Kuya Zhao. Kung hindi na ako makakakita ng bukas. Ang galing mo. Tay, ano ba talaga ang nangyari? Alam ng buong Jiangcheng na kahapon, yung kasal namin ni Wanwan, ang nangyari. Tumakas ang nobya kasama ng isang mahirap na waiter. Anak ko, tumakas kasama ng isang waiter? Sino ang nakakita? Ako ang nakakita, si Zhang San. Hindi lang dinala si Binibini Merong. Sinaktan pa niya, kami ng dalawa kong kasama. Tay, narinig mo? Nakakahiya talaga ang pamilya natin. Zicheng, hindi pa naman kayo ni Wanwan ikinasal. Huwag mo akong tatawaging Tay. Ito. Kuya Liu, totoo namang ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Pero ang pamilya namin, mayaman at iginagalang din. Sa pangyayaring ito, kailangan mong bigyan ang pamilya namin ng paliwanag. Sino ba yang Jiang San na yan? Anong klaseng tao yan? Jiang San na. Karapat-dapat ba siyang makialam sa pagsasama ng ating dalawang pamilya? Kuya Liu, huminahon ka muna. Si Wanwan, nagkamali lang yan pansamantala. Nauto lang siya ng batang yon. Kailan ba papasok sa pamilya namin ang manugang naming babae? Huwag nating hayaang masamang impluensya ang sumira sa kanya. Ginang, hindi naman po ganoon kalala. Ang tao, naayos ko na. Pinapunta ko siya kay Chen Tianfeng sa timog ng lungsod para maningil ng 50 milyong utang. Chen Tianfeng? Tay. Tio Murong, hindi ba't pinapahamak mo lang siya? Yun nga ang isang solusyong pangmatagalan. Wanwan. Tio Murong. Sa tingin ko, yung kasal ng ating dalawang pamilya ay dapat na ituloy na ng maaga para hindi makialam ang mga walang kwentang tao sa labas. Sa ating pagsasama, Mga walang kwentang tao. Hindi naman nagnanais ng kapangyarihan ng angkan Murong at gagawa ng lahat ng paraan para lamang makapag-asawa ng isang babaeng hindi naman nila mahal. Hindi ba ganoon? Ginoong Liu, Wanwan, bakit hindi mo paniwalaan na tunay kitang minamahal? Liu Zicheng. Dapat kang magpasalamat na hindi tayo ikinasal. Bakit? Kung hindi ka sana ngayon nakaupo dito. Bagkus, sa gabi ng kasal, nasa balita ka na bilang isang namatay ng mahiwaga. Tay, Wanwan, ikaw at si Cheng ang magiging pamilya. Bakit pa para sa isang dayuhan ay tatakutin mo siya? Tama. Narinig kong ang waiter na iyon ay pumunta sa teritoryo ni Chen Tianfeng. Sa ganoong lugar, may chance pa kaya siyang mabuhay?
Malamang ngayon ay nakahalo na siya sa pagkain ng mga isda sa ilog. 1-1. Dapat nang sumuko ka at magpakabait ka sa pagpapakasal sa aming Zicheng. Iyon ang tamang landas. Murong 1-1. Huwag mong isiping hindi ko alam. Anong klaseng tao ba si Jiang San? Siya ay isang taong sa tuwing may problema ay nagtatago sa likod ng mga babae. Isang duwag. Wala siyang pera. Wala ring impluensya. Ano ang ipanglalaban niya sa akin? Van. Kahapon pumunta si Zhang San kay Chen Tianfeng. Ganito ang pagiging mapagmataas at paghahanap ng kamatayan. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi ko na nga siya kailangang hintayin. Zhang San, pumunta ka sa Australia kasama siya. Malamang habang buhay na hindi ka nababalik, di ba? 1-1. Ako si Jiang San. Nakabalik na ako. Ikaw. Anak ng pamilyang Liu. Sabi nila, mayaman at makapangyarihan ka. Ako. Anong gusto mong gawin? Hoy! Ikaw. Ginoong Murong, nagawa ko ang utos mo. Yung 50 milyon na hinihingi ninyo, walang kulang kahit piso. Nabawi ko na po para sa inyo. Buksan ang kahon. Chen Tianfeng. Si Zhao Debiao mula sa Timog Lungsod, laging may alitan sa Black Dragon Society. Hindi ba't si Chen Tianfeng ay tauhan ni Zhao Debiao? Paano siya posibleng personal na maghahatid ng pera? Ginoong Murong, noong una, yung 50 milyon na hiniram ko sa iyo ng pribado, nandito na lahat. Kasalanan ng mga tauhan ko na hindi nagpaalala. Kaya ako ay naantala ng ilang buwan bago nakapagbayad. Huwag po sana kayong magdaramdam sa akin. Huwag ninyo akong sisihin. Huwasay kang mag-alala. Yung maliit na halagang 10 milyon lang, may mga pagkakamali ang mga tauhan, hindi maiiwasan iyon. Jiang San, tingnan mo, nabayaran na ang pera. Yung kontrata. Sabihin mo kay Biao Zi, bumalik na ang kanyang kuya. Jiang San, nababaliw ka na ba? Mag-aangas kang kuya ni Zhao Debiao. Sana nga ay kilala mo siya. Kung hindi, hahanapan kita ng magandang lugar para sa puntod. Ay naku, Nakakainis talaga. Sobrang nakakainis. Bienan, hahayaan mo lang ba na ang hamak na basurang ito ay ganyan kami insultuhin ang aming pamilyang Liu? At insultuhin ang iyong magiging manugang? Kapatid na waiting, ang pangyayari ngayong araw na ito, ang batang ito ay kailangang magbayad. Kung hindi, paano na ang mukha ng aming pamilyang Liu? Sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng, ano na lang ang sasabihin tungkol sa ating dalawang pamilya? Kapatid na Liu, ang mga bagay ng mga bata, hayaan na sila ang mag-ayos. Kapag tayong mga matatanda ang makialam, nakakahiya. Kapatid na waiting, Jiang San, akala mo ba na dahil nakapanloko ka ng mga gawaing squatter kay Chen Tianfeng, ay makakapasok ka na sa aming mundo? Ikaw ay isa lamang basurang tagadala ng plato. Basura. Si Murong 1-1 ay pansamantala lang na naaliw. Itinuring ka lang niyang laruan. Kapag nagsawa na siya, ni hindi ka man lang karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Murong 1-1, hinampas mo ako? Walang sino man ang maaaring mag-alipusta sa kanya sa harap ko. Papatayin kita. manakit ng babae ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Lalaki? Ikaw? Isang duwag? Ang magsasabing ikaw ay lalaki? Zhang San, sasabihin ko sa iyo, ang mga katulad mong mga duwag mula sa ilalim ng lipunan, ang pinakakatawa-tawa, ni hindi ka man lang makapanakit ng tao, ano pa ba ang kaya mong gawin? Hindi ako marunong makipag-away. Mas mabuti kung tayo'y mahinahon at makipag-usap ng maayos, hindi ba? Usap ka ng usap, gago! Sa mundong ito, wala namang ganoon karaming maayos na usapan. Ikaw, walang amang anak ng puta, duwaaag. Halika, suntukin mo ako. Subukan mong hawakan ako. Walang kwenta. Ha. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Wan, totoo ba ang baril na ito? Jiang San, wag kang magpadalos-dalos. Siheng. Seheng.
Oh, Mrs. Si Heng. Ginoong Liu, parang hindi ka na talaga lalaki ngayon. Anong gagawin ko? Anak, Murong Waiting. Pinapanood mo lang? Mabuti. Magaling talaga ang Black Dragon Society. Magaling talaga si Murong Whiting. Kahit na may mga baliw na nanggugulo, dinudungisan ang aming pangalan at sinasaktan ang aking bugtong na anak. Ang utang na ito, tatandaan ng pamilya Liu. Umalis na tayo. Bilisan mo? Paano mo nagawa na siya'y barilin doon? 1-1. Naglakas loob siyang saktan ka. Hindi ko na talaga matiis. Dapat sa ulo mo binaril. Ang taong ganyan, magdudulot lang ng problema sa hinaharap. Ha? Muntik ko nang makalimutan. Anak ka pala ng isang mafia boss. Zhang San, Murong Waiting. kunin mo ang utang na iyon para sa akin. Ang pabor na ito, iya ako muna ni Murong Waiting. Pero sa loob ng aming pamilya Murong, naglakas loob kang gumawa ng aksyon. Nasaktan mo ang miyembro ng pamilya Liu at lubusan mo pang ininsulto. Ang utang na ito, paano natin ito tutuusin? Murong Waiting. Ang talino mo talaga parang unggoy. Ginamit mo ang kamay ko para maningil. Kung hindi makuha, madali mo namang maitutulak ang sisi sa akin. Dahil sa respeto sa pamilya Liu, ayaw mong magkagalit ng hayagan, kaya ginamit mo ako para tuluyang putulin ang ugnayan. Sa lahat ng ito, lahat ng pakinabang napunta sa iyo. Siya'y isa lamang batang baguhan. Paano niya nakita ng ganito kalinaw? Zhang San, ikaw pa rin ba ang dating Zhang San? Ha 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 ha. Matalino ka palang bata. Hindi ganoon katalino. Noong nakaraang buhay, patay na ko ng 800 beses. Bini-bini. Ang tapang mo kanina ah. Yung sampal na yon, ang lakas ng tama. Sinong nag-utos sa kanyang murahin ka? Masakit ba ang kamay mo? Kung nagpasya ka nang umalis, bakit ka pa bumalik? Anong sinasabi mo? Wala lang. Paano mo nakuha ang perang ito? Si Chen Tianfeng, hindi yan basta-bastang tao. Nakipag-usap ako ng maayos. Maayos na usapan gamit ang mga kamao. Siyempre, hindi lang para tulungan ang tatay mong maningil. Kailangan ko rin talaga ng pera. Nakuha mo na ba ang pera? Oo, kahit kaunti lang. Pero sapat na yon pansamantala. Oo nga pala, 1-1. Madalas kang pumunta sa ibang bansa. Alam mo ba kung paano kumuha ng visa papuntang Australia? Turuan mo naman ako. Aalis ka nga talaga. Sa ganito lang na panahon. Ang laki ng pinagbago mo. Mahalaga talaga siya sa'yo, ano? Tutulungan kitang ayusin yan. Ang sapayan ng lagi mo. Da. Bakit ako noon, ganoon kaduwag? Naku, Bini-Bini, may problema. Si Zhang San. Anong nangyari kay Zhang San? Si Zhang San anong ginagawa niya rito? 1-1. Uuwi ako mamaya. Oy. Babalik ka nga ba talaga? Anong sinasabi mo? Pinagbawalan ko kayong papasukin si Zhang San at ipadala siya sa ibang bansa. Ano ang nangyari ngayon? Bini-Bini, talagang pipigilan namin siya, sana. Pero sino ang mag-aakala? Ang mga tauhan ni Chen Tianfeng ay nagpigil sa amin magdamag, nambugbog pa sila, kaya hindi namin naprotektahan si Ginoong Zhang. Akala nga namin ay Lumabas kayo. ay, Biauge, tikman niyo po ito. Bagong dating na produkto. Balita ko po, gusto niyo ang ganitong lasa. Ano ba ang gusto mong sabihin? Biauge, kahapon,
may isang lalaki ang naggulo sa ating paliguan. Napakalupit ng mga paraan niya. 6 kong tauhan ay hindi umabot ng 3 minuto sa harap niya. Fengar, ipinagkatiwala ko sa iyo ang lugar na ito. Kung ang ganitong maliit na bagay ay idudulog mo pa sa akin, ano pa ang silbi mo sa akin? Hindi po ganoon, Biauge. Ang punto po, napakayabang talaga ng lalaking iyon. Nagpahatid pa siya ng mensahe para sa inyo. Sabi niya, sabihin mo kay Biauzi, bumalik na ang kuya niya. Sabihin mo, sino? Si Jiang San. Ako si Zhao de Biao, sa daan na ito. Ang tagal ko nang naglalakbay. Ang sino mang maglakas loob na magpakilala ng ganoon, patay na yan. Matagal nang nalibing. Sabi ko na nga ba, gawa-gawa lang niya yon. Balikan ko at aayusin ko na siya. Biauge, yung perang pinadala natin noong nakaraang buwan, binalik na naman. Ayaw pa ring tanggapin. Matigas pa rin ang ulo. Sino? Sinong may lakas ng loob na tumanggi sa pera ni Biauge? Isang matinong tao. Noong araw, nahulog ako sa balon. Muntik na akong malunod. Siya ang humatak sa akin pataas. Siya pa ang nagpaaral sa akin. Kahit na siya mismo, bawat buwan, kumikita lang ng konting pera. Araw-araw pa rin akong pinapayuhan na maging tapat. Pero sa mundong ito, mahirap mabuhay ang mga matuwid. Kapag kumilos, huwag nang iiwan ng buong katawan. Hinahanap mo ako? San Ye. Sumusunod lang din ako sa utos. Sabihin mo sa akin, nasaan si Chen Tianfeng? Sige. Ha. Mabuting kapatid, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ng aking stepfather, kapag natuloy ang negosyong ito, papalitan niya ang kotse ko ng pinakabagong sports car. Pagdating ng panahon, sa loob ng kotse, Gee, Gedge, bakit ang bait sa'yo ng stepfather mo? Ang galing. Sino ba ang nakakaalam? Siguro dahil ikaw, napakahusay ni Gia Gege. Yung tunay na anak ng stepfather ko, hindi ko alam kung nasaan. Sa aling restaurant naghuhugas ng pinggan. Yung matandang yon, hindi siya pinapansin o inaasikaso. Ha. Inuman na. Oy, akala ko sino? Pag-usapan mo ang tao, darating. Ito ba ang aking mabuting kuya, si Zhang San? Bakit? Sawa ka na sa paghuhugas ng pinggan? Dito ka pa pumunta? Para magpakita? Nagkukunwaring hindi ako kilala. Ama mo naman ako. Sa pangalan lang na anak. Nakita mo akong kapatid mo. Wala man lang bati. Talaga nga, walang ina na nagpalaki. Walang modo talaga. Haha, kuya. Patay na ang nanay mo. Ang tatay mo, kinuha ang pera ng siguro at nag-asawang muli. Pinag-aral ako, binilhan ng kotse at bahay. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa tingin din ng tatay mo, ikaw at yung hamak na kapatid mong babae, karapat-dapat lang mag-alila at maghugas ng paa. Samantalang ako, ang magaling na anak, ang magpaparangal sa kanya. Pwede ka pang mabuhay ng ilang araw. Hindi ba't gusto mo ang maglingkod sa iba? Halika! Lumuhod ka at punuin mo ng alak ang baso ng nobya ko. Tapos, kumanta ka ng conquer, saka kita palalayasin. Tingnan mo, talaga nga, kahit pautangin kita ng 10 tapang, hindi ka pa rin maglalakas loob na manakit sa akin. Ikaw, karapat-dapat ka lang sa kusina, mag-utos-utos, maghugas ng pinggan. Hugasan mo ng maayos, kuskusin mo ng mabuti. Aray!
Kung mahilig kang uminom, uminom ka pa ng marami. Zhang San, hinampas mo ako? Sasabihin ko ito sa tatay mo pag uwi ko. Hindi ka nito palalampasin ng tatay mo. Tatay mo yan. Kuya, mali ako! Kuya, mali ako talaga! Huwag mo na akong sasaktan, mali na ako! Tulong! Tigil na! Mali na ako! Ate Feng, tapos na ang palabas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa atin. Zhang San, nasaan yung mga taong pinadala ko para ihatid ka? Bakit? Ikaw lang ang dumating? Yung kaibigan mong nakasombrero? Kanina, nang dumaan kami sa tabi ng ilog, sabi niya, mainit daw siya. Gusto niyang tumalon at lumangoy. Hindi ko siya mapigilan. Ngayon, malamang naglalaro siya ng Fight the Landlord. Kasama ang Dragon King. Ate Feng, huwag kang mag-alala. Kung medyo makulit ang mga tao mo, tuturuan ko lang sila ng leksyon. Zhang San, huwag mong isipin na dahil magaling kang manuntok, ay magaling ka na. Nasa Jiangcheng tayo. Hinawakan mo ang mga tao ko. Hindi ka palalampasin ni Zhao de Biao. Ang ipinasabi ko kay Biaozi, naiparating mo ba? Huwag kang magkunwari, Zhang San. Hindi niya kilala ang tulad mo. Kapag ako ang kinontra mo, kamatayan lang ang aabutin mo. Pero, nakikita kong may potensyal ka. Sumunod ka kay Murong Wanwan, yung batang yon, anong kinabukasan meron? Sumama ka sa akin. Pera? Kapangyarihan? Babae, kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Ang nangyari ngayong gabi, maari kong ituring na parang walang nangyari. Sis? Feng Jie, masyadong maliit ang simbahan mo. Hindi kasya ang malaking budha kong ito. Ikaw, Gusto kong makita si Zhao de Biao. Ngayon na. makipagkita kay Kuya Biao? Zhang San, akala mo sino ka? Si Kuya Biao ba ay basta-basta na lang makikita? Dahil ba sa'yo na nagkukunwaring kuya niya sa kabaliwan mong yan? Sa tingin ko, sawa ka na talagang mabuhay. Gusto mo talagang sumugod sa impyerno. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Tigil. Pribadong lugar ito. Bawal ang hindi kilala. Kuya Bao, siya si Zhang San. Gusto niyang makita si Kuya Biao. May pinag-uusapan si Kuya Biao. Hindi basta-basta kahit sino ay pwedeng makipagkita. Umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Puntahan mo si Zhao Dehu. Nandito na si Zhang San. Boss Leopardo, kung hindi, pahintulutan mo na lang siyang makita ito. Ituring na lang natin na pagtupad sa huling hiling niya bago mamatay. Ate Feng, alam mo naman, ang ugali ni Boss Biao. Kung papasukin natin siya, kakayanin ba natin ang responsibilidad? Ikaw si Leopardo, di ba? Maniwala ka sa akin. Kung hindi ako makita ng Boss Biao mo ngayon, mas malala ang kahihinatnan mo. Ang yabang mo, umalis ka na. Mahirap pigilan ang taong gustong-gusto ng mamatay. Oo nga pala, tiyak na hindi sinabi sa inyo ng Boss Biao ninyo na minsan siya'y nahulog sa Poso Negro at siya'y iniligtas ng iba, di ba? Kalokohan, malinaw na si Boss Biao ay nahulog sa isang balon. Zhang San, sa tingin ko, talagang baliw na baliw ka na. Ganitong klaseng katarantaduhan kaya mong gawin-gawin. Gaano kataas ang pagkatao ni Boss Biao? Paano siya mahuhulog sa Poso Negro? Paano mo nalaman ang nangyari kay Boss Biao? Ano sa palagay mo? Namatay ka na ba sa labas? Ang lakas ng iyong boses. Bingi ka ba at hindi mo naririnig? Ikaw ang pinag-uusapan. Ikaw. Boss. Kuya.
Nagpakita ka rin sa wakas. Tama na yan. Nakikiskis ka ng sipon sa damit ko. Ayos Biao. Mukhang maayos na ang buhay mo ngayon. Para lang makita ka, dumaan pa ako sa maraming checkpoint. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan ang kuya ko? Biao-ge. Hindi ko alam. Natutuong kuya mo pala siya. Si Fengjia. Sabi ni Fengjia may nanggugulo. Nagpapanggap na kuya mo. Misunderstanding lang. Biao-ge. Si Zhangsan kasi, ay, hindi. Si Sanye. Napakagaling kumilos ni Sanye. Natakot ako baka may masamang gawin sa'yo. At saka, sabi mo naman, hindi mo kilala si Zhangsan. Anong Zhangsan? Zhang Jigang ang pangalan ng kuya ko. Nakalimutan ko. Hindi mo pa alam na pinalitan ko na ang pangalan ko. Zhang Jigang. Yan ang pangalan ko bago ako umalis ng bahay. Anong dati? Kuya. Wala yun, Biao. Hindi ko kasi naipaliwanag ng maayos. Hindi kasalanan nila. Narinig nyo? Magpasalamat kayo sa kuya ko? Salamat, Sanye. Salamat sa pagpapatawad, Sanye. Kuya, pasok na tayo. Magkwentuhan tayo ng matagal. Tara. Kuya, nitong mga nakaraang taon, nagpapadala ako ng pera sa'yo. Ayaw mo rin tanggapin. Akala ko, dahil sa'kin, dahil hindi ako sumunod sa'yo, na mamuhay ng tapat, kaya ayaw mo na akong makita. Biao. Tama lang na hindi mo ako sinunod noon. Tama yon. Sa mundong ito, hindi mabubuhay ang mga taong masyadong mabait. Kuya, may nangapi ba sa'yo? Sabihin mo sa'kin, papatayin ko buong pamilya niya. Marami talagang tao noon ang nangapi sa akin. Pero, hindi na mauulit yon. Siyempre naman, nandito ako, si Zhao de Biao. Sinong mag-ambang? Boss, ikaw, kahit isang daliri. Mula ngayon, magtutulungan tayong magkapatid. Ang buong timog ng lungsod, ang ilalim ng lipunan, sa atin lahat yan. Biaozi. Ang gusto ko, hindi lang isang timog lungsod. Boss, ang ibig mong sabihin, Para maprotektahan ko si Wanwan, maprotektahan si Xiaoyu, at pati na rin ikaw, Biaozi. Gusto kong ang buong Jiangcheng, ang legal at ilegal, mula ngayon, maging Jiang na ang apelyido. magaling. Boss, kahit saan ka pumunta, susunod ako sa'yo, si Zhao de Biao. Kahit sa impyerno, basta sabihin mo lang. Boss, pakiramdam ko, nagbago ka. Parang ikaw ngayon, mas matapang kaysa dati, mas gwapo pa. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ginoong San. Ang lugar sa timog ng lungsod, si Feng Jie ang namamahala. Ang linya ng logistics sa hilaga ng lungsod. Biao, ikaw ang bahala. Kailangan kong makita sa loob ng isang buwan na tumaas ang kahusayan ng 30% at bumaba ang pagkalugi ng 50%. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Si Third Master. Biao, kamakailan, anong kilos ng pamilya Liu? Mula nang mawalan ng kakayahan si Liu Jicheng, sa ibabaw, wala namang malaking kilos ang pamilya Liu, Magaw. Pero sa ilalim, umiikli na ang kanilang industriya. Nagbebenta sila ng ilan sa kanilang mga peripheral na asset. Parang nag-iipon sila ng pondo para may gawin. Isa pa, ganap na natigil na ang ugnayan nila sa pamilya Murong. Nabigo na ang ilang proyektong pinagsamahan nila. Nag-iipon ng pondo. Gusto nilang gumanti o gusto nilang tumakas? Bantayan mong mabuti. Oh, Si Murong Whiting naman, ang matandang slayang iyon, sobrang stable. Tungkol sa nangyayari sa pamilya Liu, hindi siya nakikialam o nagtatanong. Parang pinahintulutan niya ang bagay ninyo ng young lady. Pero, ewan, pero ano? lihim siyang nagpadala ng tao para imbestigahan ka.
Ginoo, nakita na namin, nitong mga nakaraang araw, si Zhang San at si Zhao Debiao ay palaging magkasama. Madalas silang pumasok at lumabas sa lugar sa timog ng lungsod, at saka, Sabi, lahat ng ilegal na negosyo sa ilalim ni Zhao Debiao ay mabilis na isinasalin sa pera. Ang ilang underground casino at nightclub ay palihim na inilalagay sa listahan. Para ipagbili. Ayon sa ulat ng ating tauhan, si Zhao Debiao ay naglilipat ng pondo sa pamamagitan ng underground bank. Ang halaga ay napakalaki. ano pa? Kamakailan, si Zhang San ay patuloy na nag-apply ng expedited passport. Ang destinasyon ay Australia. Ang galing mo talaga, Zhang San. Akala ko nagbago na siya talaga. May tapang at may paninindigan. Hindi ko akalain na ang lahat ng ginawa niya ay para lang maghanda para sa kanyang pagtakas. Van Van, Tatay. Naniniwala akong may dahilan siya kung bakit niya iyon ginawa. anak, tanga ka. Ginagamit ka lang niya. Ang paghingi niya ng utang para sa akin at pagkaaway sa pamilya Liu, malamang ay para lang makipag-ugnayan kay Zhao Debiao, yung desperadong iyon, at makipagsabwatan. Kumuha ng pera at tumakas. Wala talaga siyang balak na panagutan ka. Kailan siya aalis? Hindi pa tiyak. Pero malamang sa mga susunod na araw na. Wan, gusto mo pa bang mas masaktan ng husto? Ang lalaking ito, sa mga mata niya, pera lang, at kung paano siya makakatakas ang mahalaga. Lumapit siya sa iyo ay para lang sa impluensya at yaman ng pamilya nating Murong. Kahit na totoo man iyan, dapat akong matuwa dahil hindi na siya yung taong tapat at mabait na itinuring ninyong si Zhang San na kayang-kayang apihin. Van, saan ka pupunta? Hindi pa siya nagpapaalam sa akin. Kung gusto siyang imbestigahan ni Murong Whiting, hayaan mo na siya. Basta hindi makaapekto sa kumpanya at sa pag-unlad nito, okay lang. Nasa mahalagang yugto ngayon ang kumpanya ng agarang pagbabago. Lahat ng industriyang ating pinapasok ay dapat na legal at sumusunod sa batas. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Xiao Yu, anong nangyari? Kuya, pwede ka bang umuwi? Uuwi ako para kunin ang aking huko. Sila. Ayaw nilang ibigay sa akin. Huwag kang matakot, Xiao Yu. Babalik na ang kuya mo. Kuya, anong nangyari? May urgent ako, Biaozi. Ikaw na ang mag-preside sa meeting. Ang kapal ng mukha mo! Nangahas kang bumalik para magnakaw. Sasabihin ko sa'yo, ang bahay na ito ay akin. Bawat bagay dito ay akin. Yung iniwan ng patay mong ina, naubos na noon pa. Gusto mo pang kunin ang huko? Anong gagawin mo? Diba? Gusto mong ilipat ang pangalan ng palihim? Walang pag-asa. Tingnan natin kung ano pa ang ninakaw mo. Ibigay mo. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ibigay mo na lang ang huko sa kanya. Zhang Yongqiang, walang kwenta ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang bahay na ito at ang compensation dapat noon pa ay aming mag-ina. Ang dalawang ito, lumaki ng ganito. Marami kang tinulong sa kanila sa likod ko, di ba? Ngayon naalala mo na bumalik para kumuha ng gamit. Panaginip lang yan. Kailan ako nagtulong sa kanila? Ang galing mong magsinungaling. Pa, ma, bakit pa kayo nakikipag-usap sa putang ito? Sayang lang ang oras. Itong putang ito, katulad ng walang kwentang kuya niya. Mga hamak na tao. Kuya niya, kahapon sa bar, sinaktan ako. Ngayon naman, ito, nagnakaw dito sa bahay. I-report sa pulis. Talagang ire-report natin. Itong putang ito, dakpin. Hindi ako nagnakaw. Ang household registration, may pahina talaga para sa akin. Kailangan ko mag-aral sa ibang bansa. Kailangan ng household registration para sa proseso. Mag-aaral sa ibang bansa? Ikaw? O yung kuya mong waiter? Nakakatawa. Sa tingin ko, gusto mo kunin ang household registration para gawin kadiri. Diba? Diba? May utang ka sa labas? O kaya yung kuya mo ang nag-utos sa'yo? Gusto mong nakawin ang household registration para ibenta? Ang galing ng pangalawang asawa ni Lao Zhang. Ang tapang talaga. Yung batang babae, kawawa naman. Anong kawawa? Paano natin malalaman kung totoong nagnakaw sila? Pa, magsalita ka naman. Xiao Yu, ikaw. Yung household registration, hindi pa pwedeng ibigay sa'yo.
Kailangan pa ng household registration ni GA para bumili ng bahay. Sige, magsalita ka. Huwag mo akong kurutin. Ma? Kuya, Masakit ba? Sino ang nanakit? Dumating na si Jigang. Kunin mo na agad ang kapatid mo. Mula ngayon, huwag ka nang bumalik dito sa bahay namin. Sino ang nanakit? Jiang-san, nandito ka pa sa bahay? Siya ang nanakit sa akin kahapon. Ang sakit-sakit. Jiang-san, umalis ka na kasama ng kapatid mo. Kapag bumalik ka pa dito, tatawag ako ng pulis. Zhang Yongqiang, pinapanood mo lang na sinasaktan ng anak mo? Ganon ba? Jigang, ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Hindi ganyan ang ugali mo dati. Kanina lang, yung nanay mo medyo nag-init lang ang ulo. Patay na ang nanay ko. At hindi mo ako ama. Ba, Zhang-san, ikaw ba ang nag-utos sa kapatid mo na magnakaw dito? Ikaw na kuya niya, wala ring kwenta. Ako ang nagtutuwid sa kanya para sa pamilya Zhang. Hindi ba dapat lang yon? Ma, Ang sampal na to, patubo lang yan. Ikaw. Anong nangyayari sa batang to ngayon? Dati kapag nakikita ako, parang daga na nakakita ng pusa. Umalis ka para akong nagpalaki ng 2 ahas. kailan mo kami pinalaki? Mula nang mamatay ang nanay ko sa trabaho, nagtrabaho na agad ang kuya ko. Mula elementarya hanggang high school, ang tuition ko ay galing sa pagkalakal ng basura tuwing Sabado at Linggo at pagtatrabaho sa konstruksyon tuwing bakasyon. 1 piso, 1 pisong ipon yon. Nagbigay ba kayo ng kahit piso? Ba, ano ka ba? Bakit ko dapat bigyan ka ng pera? Zhang Xiaoyu, mag-sorry ka agad sa nanay mo. Siya ang pinakasalan mo gamit ang pera ng kompensasyon sa pagkamatay ng nanay ko. Kerida lang siya, hindi ko nanay. Zhang Jigang, bitawan mo ako. Bibilang ako ng 3. 2. Ayaw mong bumitaw, ha? Gagawin ko ito sa harap ng lahat ng kapitbahay. Papaluin kita. 3, 2. Jiang-san, hahampasin mo ang tatay mo? Walang utang na loob. Bumitaw ka nga. Bumitaw ka. Gago ka. Hahampasin mo ako? Aray. Grabe na talaga ito. Itong walang hiya. Hinampas niya ako. Hinampas pa niya ang sarili niyang tatay. Mga kapitbahay, tingnan ninyo ito. Ito ang tunay na anak ng pamilya Zhang. Ano bang klaseng hayop ito? Kunin mo ang huko. Nako, mga kapitbahay, tingnan ninyo ito. Pinubugbog ng anak ang tatay. Sumpain ka sana. Hindi siya magtatagumpay. Mula ngayon, ang huko ni Zhang Xiaoyu, ako ang bahala ilipat. Wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Tatay, nanay, tingnan ninyo. Talagang nag-apply si Zhang Xiaoyu para mag-aral sa ibang bansa. Siya, saan galing ang pera niya? Baka ito ay pinaghirapan ni Jigang. Katarantaduhan? Isa siyang tagadala ng plato. Kaya niyang kumita ng 100,000. Niloloko mo ba ako? Tatay? Nanay? Sabi ninyo, baka itong pera ay pinagsabuatan ng magkapatid na ninakaw nila ang death compensation ng kanilang ina noong araw? Hoy, mali. Ang death compensation noong araw ay ibinigay sa akin ng buo. Ibinigay ko na sa iyo lahat. Kung hindi, ikaw ang. Hindi mo ibinigay ng buo ang pera? At itinago mo bilang pribadong pera para sa 2 batang iyan. Masyumei, huwag kang magsalita ng ganyan nang walang ebidensya. Pupunta ako ngayon para hanapin silang 2 at ipapaliwanag ko ng malinaw. Zhang Jigang, ikaw, huminto ka. Sabihin mo, ang death compensation ng ina mo noong araw,
Iyon ba ay isinilid mo ng palihim ang isang bahagi? Iyak na. Kung hindi, saan siya kumuha ng pera para pumunta sa ibang bansa? Kinuha nila ang pera natin at gusto na nilang tumakbo? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ibabalik ang buong compensation ngayon, walang sino man ang aalis. Tatay, tingnan mo nang mabuti. Ang pag-aaral sa Australia ay daan-daang libo bawat taon. Mahirap na mahirap silang dalawa. Saan galing ang perang ito? B. Baka ito ay noong araw, ang kontraktor na iyon ay nagbigay ng sobra sa kanila, ng palihim, at itinago nila. Mga sinungaling kayo. Ang pera ng kuya ko. Sarili niyang pinaghirapan yan. Pinaghirapan? Isang waiter lang siya? 100 piso lang ang kita sa isang araw. 100,000? Kailan pa niya makakamit yan? Hanggang kailan pa? Tama? Jigang, anak. Tay, pasensya na kung nagkamali ako sa inyo noon. Pero itong pera, hindi ito maliit na bagay. Ito ang perang pinaghirapan ng nanay mo. Sa totoo lang, ang perang yan, sa pamilya natin dapat. Kung talagang kinuha mo, ibalik mo na. Magkakapamilya pa rin tayo, di ba? Magkakapamilya? Zhang Yongqiang. Nang namatay ang nanay ko, 82,000 ang bayad mula sa construction site. Ikaw, pangatlong araw pa lang, pinakasalan mo na si Masyume. Binilhan mo pa ng kotse ang anak niya at bahay. Samantalang kami ni Xiaoyu, nakatira lang sa isang sira-sirang upahan na tumutulo. Kapag taglamig, wala man lang makapal na kumot. Bakit hindi mo naisip na magkakapamilya pa rin tayo noon? Talagang napakasama nitong Zhang Yongcheng. Pwe, sariling anak di alagaan. Anak pa ng iba, ang pinapalaki. Tama. Ganyang ama, patay man, walang maglilibing. Ano naman ngayon? Anak ka? Responsibilidad mong alagaan ang tatay mo. Dapat sa amin ang perang yan. Ngayong malakas ka na, may pera ka na, gusto mo nang tumakas. Kasama ang kapatid mo, at di na kami pansinin kung mabuhay o mamatay. Walang ganyan. Kung hindi mo isusuka ang pera ngayon, irereklamo ko kayo sa pagnanakaw. Ipapakulong kita. Ipapakulong! Hindi alam ang buhay at kamatayan. Biaozi. Dalhin mo ang mga tao sa Tuanje Ixingkun. Hindi kailangan ng marami. 20 lang, sapat na. 20 tao? Nagmamalaki lang yan. Huwag nang pumunta. Kanina lang. Sino ang nagsabing ikukulong natin siya? Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Wala kang pakialam dito. Usapang pamilya. Kapag may mga has na gumalaw sa taong sakop ko, hindi na yan usapang pamilya. Murong Wanwan? Yung sa Jiang Cheng, ang heiress ng Black Dragon Society. Murong Wanwan. Siyempre siya yun. Bukod sa kanya, sino pa ang may ganitong dating? Shaoli, Binibini. kung kaya sa gawa, wag na sa salita. Naunawaan ko. Ano ang gusto ninyong gawin? Sasabihin ko sa inyo, nasa ilalim tayo ng batas. Batas? Ito. Ayon sa mga kaugnay na probisyon ng Kodigo Sibil, ang death compensation ay dapat ipamahagi ng makatuwiran sa mga anak at gamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kayo ay inaakusahang lumabag. Ayon sa bank records, ang account ni Zhang Yongqiang sa nakalipas na 10 taon ay buwan-buwang naglilipat sa tuition account ni Zhang Xiaoyu ng halagang wala pang 300 piso. Ito ay bumubuo ng malubhang paglabag sa tungkulin sa pag-aaruga ng isang batang anak. Ang aming mga abogado ay maghaharap nito sa pulisya at sa piskalya, mangyaring makipagtulungan. Paano kung hindi kami? Hindi makipagtulungan? Binibini. Paano mo nalaman kung nasaan ako? At ang lakas pa ng dating mo. Si Zhao Debiao ang tumawag. Sabi niya, ayaw mong sumunod sa'yo ang mga tauhan niya. Nag-aalala naman siya na mag-isa ka lang. Baka hindi mo kayanin. Kaya pinapunta niya ako. Si Biao talaga. Nag-aalala pa rin pala sa akin. Wanwan, salamat. Kung wala ka ngayon, mas malala pa sana ang nangyari.
Ayoko lang talagang makita kang inaapi ng mga ganoong klaseng tao. Hindi sila karapat-dapat. Kuya, nakarating na ako. Sige, pasok ka na. Mag-aral kang mabuti. Yung usapin ng huko, aayusin ko agad. Ate Murong, salamat po. Zhang-san, hindi mo ba naiisip na sobra na ang ginagawa mo? Ha? Pwede kong tanggapin na may gusto kang ibang babae. Pero ngayon, pati ba naman estudyante sa high school? Zhang-san, masyado ka bang nagugutom? Ako? Nagugutom? O sa tingin mo ba, nakakatuwang laruin ang damdamin ng iba? Ako? Hindi ba? Hindi mo ba naiisip na ako? At siya? Una, yung babae sa paliguan. Ngayon naman high school student. Zhang-san, ilan ba talaga ang kapatid na babae mo? Murong Wanwan. Pinapasundan mo ako, pero hindi mo man lang nalaman kung sino talaga yon. Mali ako na pina-follow kita. Ginawa ko lang yon para maprotektahan ka, kaya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit kailan na may kapatid ka pala? Kasi, komplikado ang dating pamilya ko. Ayokong maapektuhan ka dahil sa akin. Akala ko ba si Miss Murong? Nagseselos ka pa sa magiging hipag mo? Bitawan mo ako. Sinong nagsabing nagsiselos ako? Anong kinalaman ko sa mga bagay mo? Wala kang kinalaman? Eddie, kung halikan kita, go. Wala ring kinalaman sa'yo. May connection na ba? Zhang-san. Ngayon, kahit gusto mong tumakas, wala ka ng takasan. Tatay, nandito po ba kayo? Ang bagay na hiniling ninyo, dinala ko na po. Tatay, ito po ang para sa inyo at kay Binibining Xiaoyu, ang urgent passport at visa. Tapos na po ang lahat. Sige, salamat sa hirap. Ginoo. Kakatanggap lang namin ng tiyak na balita. Sa pangalan ni Zhao Debiao, ang karamihan ng gray industry ay sinisikap na ipagbili. Hindi malaman kung saan napupunta ang pera. Oo nga pala, nalaman din namin. Si Zhang-san at ang kapatid niyang babae ay kakatanggap lang ng emergency visa para sa Australia. Zhao Debiao. Gusto nitong maglinis ng pangalan at umahon. O kaya, naghahanda na para tumakas? Si Zhao Debiao sa Timog Lungsod, ano ang kinalaman ni Zhang San? Narinig ko, si Zhang San, para makisama kay Zhao Debiao, ay gumamit ng maraming paraan. Kaya lang, nakapasok sa kumpanya ni Zhao Debiao. Ang kapangyarihan ni Zhao Debiao sa Jiangcheng ay malalim na ang ugat. Hindi basta-basta makakatakas. Pero si Zhang San ay ininsulto ang aming pamilya Liu. Kahit hindi mamatay, magiging lumpo. Siya lang ang nagmamadaling magbenta at tumakas. Baka naman, gustong nakawin ni Zhang San ang pera ni Zhao Debiao. At tumakas? Si Zhang San yon. Talagang si Zhang San yon. Habang sinulsulan niya si Zhao Debiao, ipinagbili ang mga ari-arian at nag-ipon ng malaking halaga ng pera. Patagurin siyang kumuha ng visa para makapag-abroad. Balak niyang itakas ang lahat ng ari-arian ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao, malamang nasa dilim pa rin hanggang ngayon. Tama si Ziheng. Yung Zhang San na yon, sa unang tingin pa lang, taong tuso at mapagsamantala na. Sinira niya ang aming pamilya, nawalan kami ng lahi. Ngayong pagkakataong ito, kailangan talagang magbayad siya. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang kumilos ang aming pamilya. Si Zhao Debiao mismo ang magdurugin ng pinung-pino si Zhang San. Para mawala ang galit ko, pumunta ka. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa lugar ni Zhao Debiao. Opo.
Ang ganda ng bagong opisina mo, Boss Zhang. Van Van, may kailangan ka ba? Wala naman. Ika-6 na beses mo na to na pumunta dito. Parang may isang tao na sobrang malambing nitong mga nakaraang araw. Ano? Naiirita ka na ba sakin, Boss Zhang? Alis na ako. Parang tupang pumasok sa lungga ng tigre. Hindi ko hayaang makatakas. Sino ang tupa? Hindi naman sigurado yan. Tatay, bigyan mo ako ng 1 bilyon. Magkano? 1 bilyon. Kanino ka magpapapritong pera? Hindi ako magpapaprito ng pera, pera mismo ang gusto ko. O kaya mga ari-arian sa ibang bansa na madaling mako-convert sa pera. 10 bilyon. Ang kailangan mo? Akala mo ba pabrika ng pera ang bahay natin? Bibigay ka o hindi? Murong 11. Ako ang tatay mo, hindi ATM mo. Hindi naman siguro kayo magtatakas ni Jiang San? O siya ang nangudyok sa'yo? 10 bilyon. Alam mo ba kung gaano kalaki yan para hingin mo ng basta-basta? Sasabihin ko sa'yo, wala kahit isang kusing. Anong tinitingnan mo? Ang tagal mong nakatitig. Tinitignan ko lang ang mga armas. Para kung sakaling gustuhin mong tumakas ulit, malaman ko kung paano mas maayos at mabilis mabali ang binti mo. Pwede bang ulitin muna? Bago mo baliin? Sanye. Sanye, dumating si Liu Zikheng. May mahalagang impormasyon daw siya para kay Biaoge. Inaanyayahan ka ni Biaoge. Nandyan na naman. Wanwan, hintayin mo muna ako dito. Sandali. Gusto ko ring makinig. Ano ba ang sasabihin ni Liu Zicheng? Tara na. Ginoong Leo, bihirang-bihira ka namang dumalaw. 2 paa na lang ang natitira. Pinuntahan mo pa ako ng personal. Ano ang maipapayo mo? Kuya Biao, pasensya na sa biglaang pagbisita. May gusto akong ibunyag sa inyo, isang napakalaking panloloko. Nakasalalay dito ang lahat ng iyong ari-arian. Huwag kang maniniwala sa taong iyan na si Zhang San. Oh? Sabihin mo, may nakuha akong tiyak na impormasyon. Si Zhang San, sa likod mo, palihim na nag-aayos ng papeles para umalis ng bansa. Ang destinasyon ay Australia. Na-approve na ang kanyang visa. Ano ang kinalaman nito sa aking mga ari-arian? Isipin mo, ano ang ginawa niya sa iyo? Kamakailan lang? Sinusulsulan kanyang ipagbili ang iyong mga negosyo para makuha ang pera. Kuya Biao, siya. Isang biglaang sumipot na tao lang siya. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan ng ganito? Balak niyang gawin ang lahat para nakawin ang lahat ng iyong pera at tumakas palayo. Nadaya ka niya. Kuya Biao, si Jiang San. Napakababang tao niya. Walang utang na loob. Taksil siya. Para lang malapitan ka, magpabango sa iyo. Ang totoo niyang balak ay ubusin ang lahat ng iyong kayamanan. Dapat mo na siyang aksyonan. Biao, kailan pa naging patakaran sa ating reception area na pinapapasok na ang mga asong ulol dito? Sumasakit ang ulo ko sa ingay. Hindi mo inaasahan to, di ba? Nahuli ko na ang masamang plano mo. Sa harap ni Biaoge, nagmamagaling ka pa. Oh? Anong masamang plano? Biaoge, ikaw, huwag kang magpapaloko sa kanyang pagpapanggap. Patuloy siyang naglilipat ng ari-arian ng palihim. Ang mga ipinagbiling negosyo, ang pera ay wala talagang bumalik sa kumpanya. Lahat ay kanyang nilabag sa iba't ibang paraan. Gusto kanyang ipahamak.
Para siya lang ang makinabang sa lahat. Tapos ka na? Biauge, tapos na po ako. Kumpleto ang ebidensya. Huwag mo sanang hayaang makatakas. Ang trader na ito. Nandito siya ngayon. Tayo ay maaaring... Naniwala nga si Biauge. Galit na siya. Tapos na si Zhang San. Biauge, huwag po kayong magalit. Huwag mo siyang patulan. Ganyang klaseng tao. Baka magkasakit ka pa. Basta sabihin mo lang. Handang tumulong ang aming pamilyang Liu. Para isukan niya ang lahat ng kinain niya kasama na ang tubo. At gawin siyang hindi mabuhay ng maayos at hindi rin mamatay. Bakit? Bakit siya pumunta sa akin? Liu Ziheng, sino ka ba? Biao, Je. Ako ay tumutulong na ilantad. Tumutulong sa akin? Karapat-dapat ka ba? Ang kuya ko, hindi kailangang magpaliwanag sa tulad mo na isang walang kwenta. Kuya, kung kukuha siya ng pera, kahit magsalita lang siya, buong puso kong iaabot sa kanya. Anong pakialam mo't nagdaldal ka dito para maghasik ng away? Biao, Je. Alam mo ba kung para saan kinuha ng kuya ko ang pera? Para ipagawa para sa pamilya ninyong Liu. At sa mga walang malay na yan, ng mga dekalidad na kabaong. Liu Zicheng, mukhang hindi pa sapat ang huling aral sa'yo. Sa tingin mo ba, sa huling bahagi ng buhay mo, nakakaburyo ang nakaupo sa wheelchair? Gusto mong lumipat ng lugar para humiga? Kumusta naman sa tabi ng ilog? Imposible! Ikaw, bakit kayo nagmamadaling mag-ayos ng bisa? Kung hindi pagtakas, ano pa? Ha? Oy. Ginoong Liu, napaka-detalyado ng intelligence work mo Alam mo pa nga na nag-apply ako ng visa. Tama. Hustong-husto ang ebidensya. Ikaw at ang kapatid mong babae na si Zhang Xiaoyu, urgent visa papuntang Australia. Tama, Biauge? Isasama pa niya ang kapatid niya? Ito ay talagang pagtakas kasama ang pera, di ba? Ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu, grade 12 ngayon. Ano naman? Hoy! Putang ina! Kapatid niya yon. Ipinadala ang kapatid na babae para mag-aral sa ibang bansa at sinabay na rin ang pag-ayos ng bisa. Pagdating sa'yo, naging ebidensya ng pagtakas kasama ang pera. Imposible. Kapag nagpapaaral sa ibang bansa, sino bang mag-aayos ng visa ng mag-isa? Malinaw na. Ikaw naman, sino ka ba? Kapatid na babae yan ng kuya ko. Tunay na kapatid. Ang kuya ang nagpadala sa kapatid na babae para mag-aral sa ibang bansa. Sinabay na rin ang pag-ayos ng visa. Uuwi na siya pagkaalis ng eroplano ng kapatid niya. Anong problema doon? Babalik din siya sa ilang araw. Ginoong Liu, bakit mo pinipilit? Na wala ka ng kahit kaunting dignidad na matira. Gid. Baozi, samahan ang bisita palabas. Tandaan, samahan ng maayos si Ginoong Liu pa uwi. Baka kasi madulas pa siya sa daan. Dahil wala na siyang madudulas pa. Kuya Biao, ako Ginoong Zhang. Ako naging tanga ako. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon, Kuya Biao, Ginoong Zhang. Patawarin mo ako. Liu, mula ngayon, dito ka na lang sa wheelchair mo. Mahina ang utak, mahina ang paa, gusto mo pang mambola. Tigilan mo na yan, kuya. Para sa akin, dapat lang na. Ano pa bang pakialam sa isang taong malapit ng mamatay? Nang marinig kong minumura ka niya, hindi ko na napigilan. Pagpunta mo sa Australia, babalik ka pa ba? Oo, isasama ko muna ang kapatid kong babae. Aayusin ko muna siya. Siyempre babalik ako. Marami pang dapat asikasuhin dito sa Jiangcheng. Anong gagawin ko sa Australia? Pero, ako kasi, Ikaw ay, ano? humingi na ako kay Papa ng 1 bilyon. Nakapak na lahat ng gamit ko. Akala ko kasi tatakas ka na naman. Kaya handa akong sumama sa iyo kahit saan. Ikaw? Humingi ka ng 1 bilyon? Para, hindi, Murong Wanwan? Ano bang nangyayari sa utak mo buong araw? Drama ba?
Ano pa? Bigla ka na lang nagbago ng ugali at nakisama ka pa kay Zhao Debiao. Bigla mo namang ipinagbibili ang mga negosyo mo. At kumuha ng papeles para umalis ng bansa. Kung hindi yun pagtakas pagkatapos magnakaw, ano pa? Natatakot ako baka ikaw, magutom sa labas. Hindi pwede yun. 1-1. Basta't kasama kita, hindi ako aalis, kahit saan. Kung sa hinaharap, muling magpapa-misunderstand ka sa akin. Gagamitin ko talaga yung 1 bilyon para magpapahitman, para mabasag ang binti mo. Sige, yung bayad sa hitman, ako na ang bahala. Boss, mga kapatid, ang pagbabago natin ay lampas sa inaasahan. Lahat ng gray industry natin ay naligal na o naibenta na. Maayos ang pagbalik ng pondo. Ang bagong itinatag na Sanjiang Group ay nakakuha na rin ng 2 piraso ng lupa sa timog ng lungsod. Ang lisensya para sa logistics company at security company ay naaprubahan na rin. Mula ngayon, dito sa Jiangcheng, tayo ay marangal na negosyante na. Salamat sa pamumuno ni Biaoge at Sanye. Ang ganda, mula ngayon, hindi na tayo mag-aalala ng todo. Tama. Ang daloy ng pondo, nasusubaybayan ba ng maayos? Lalo na yung karamihan ng ari-arian na naibenta. Ang mga huling bumili, nalinaw na ba lahat? Boss, huwag kang mag-alala. Si Chen Tianfeng, siya mismo ang nagbabantay. Lahat ay dumaan sa legal na transaksyon. Sinuri rin namin ang background ng mga bumili. Wala namang problema. Karaniwan, mga kumpanyang pamuhunan mula sa ibang lugar ang kumukuha. Nasaan na siya? Ito, tungkol sa meeting ngayon, naipaalam ko na sa kanya. Pwedeng malate pa siya? Si Chen Tianfeng, iyong pabrika sa kanyang sakop, kumusta na, ato? Ang grupo niya ang pinakamabilis kumilos. 3 nightclub, 2 underground bank, at iyong bathhouse. Hindi pa man nakakalipas ang 2 linggo, naibenta na lahat. Ang perang nabawi ay 20% pa ang taas kaysa inaasahan. Ayon sa kanya, may mga suki na bumili ng mas mataas ang presyo. Suki? Sinuri mo ba? Tinanong ko, si Chen Tianfeng, sabi niya dati na niyang kakilala. Oo, mga kapitalista mula sa Jinghai, gustong magtayo ng negosyong pang-aliw dito sa Jiangcheng. Sa tingin ko, okay naman ang pera, kaya hindi ko na pinag-isipan pa. Boss, Ginoong San, may masamang balita, si Chen Tianfeng. Nagtaksil na siya. Ano? Linawin mo. Kami, ayon sa kinaugalian, tinanggap namin ang huling batch ng pera at ledger mula kay Ate Feng. Pagdating namin doon, napansin namin pinalitan na niya ang mga tao. Nagpahatid pa siya ng mensahe. Anong mensahe? Sabi niya, maraming salamat sa kabaitan ni Ginoong San at Boss. 1 katlo ng negosyo ay mapupunta na sa kanya. Dagdag pa niya, simula ngayon. Gusto niyang makisali sa ilalim ng lupa ng Jiangcheng. Si Chen Tianfeng ay makikipaghati na rin. Bruha, babalatan ko siya. Boss, sasamahan ko ng mga tao at gigibain ang kanyang gintong pugad. Tumigil ka. Boss, Pero, saan siya kumuha ng ganoong kalaking pondo para sakupin ng napakaraming industriya? Oo nga, ang mga pabrika niya, hindi ba ibinenta na sa Jinghai Investment Company? punyeta, talagang nauto tayo niya. Anong Jinghai, investment company na galing diyan? Sa tingin ko, si Chen Tianfeng lang iyon. Naglilipat-lipat lang ng pera para makuha ng mura ang mga pangunahing negosyo natin. Boss, malaking pera iyon. Saan siya kumuha ng ganoong karaming pera? Si Chen Tianfeng, ang nasa likod niya, ay si Murong Whiting. Ang nangyari sa nakaraang buhay, mangyayari na naman ba? Si Murong Waiting. Si Chen Tianfeng. Nakikita nyo na, nagbago na ang kalagayan sa Jiangcheng. Wala na kayong mapupuntahan. Jiang San, akala mo ba, panalo ka na? Mas mabuti pang panghawakan mo ang pwesto mo bilang hari sa ilalim ng lupa at mabuhay ng duwag, mag-isa hanggang pagtanda. Paumanhin. Noon, ako ang may kasalanan. Hindi ko na ipagtanggol si Wanwan. Kuya, ang pagkamatay ni Murong Wanwan ay aksidente. Hindi mo kasalanan, matandang gago. May mukha ka pang banggitin ng anak mo? Kung hindi dahil sa'yo, na pinilit mo siyang magpakasal. Kung hindi dahil sa'yo, na puro interes lang ang iniisip, paano siya?
Ang kuya ko. Mula nang umalis si Ginang Murong, ay hindi na nakaranas ng isang mapayapang tulog. Kung hindi dahil kay Ginang Murong, bago siya mamatay, ay sinabi sa kuya ko na mabuhay ng maayos. Ang buhay niya ay matagal nang hindi na sa kanya. Zhang San, karapat-dapat ka. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyo, ang anak ko ay hindi sana sumuway sa akin. Hindi siya sana tumakas sa kasal at hindi sana namatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kaya, ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu, ay pinatay mo rin ba? Tama. Kayo lahat ay dapat ilibing kasama ng anak ko. Zhang San, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kuya, Biao. Biao, Kuya Biao. kuya. Ayos lang ako. Zhang San, mamatay ka na. ako ang sumira sa buhay ng lahat. Huwag gumalaw. Ako ang sumira sa buhay ng lahat. Dom Apa. Van. Hintayin mo ako. Ang parehong bagay ay hindi na dapat mangyari muli. Hindi na dapat. Biaozi? Bossing, ano ang gagawin natin? Magpapadala ba ako ngayong gabi ng mga tao para wasakin ang bagong base niya? Wag muna. Si Chen Tianfeng ay isang puppet lamang. Ang nasa likod niya. Ang tunay na kailangan nating harapin. Bossing, ibig mong sabihin, ano ang gagawin mo? Nakikinig sa'yo ang lahat ng mga kapatid. Tama. Una, panatilihing matatag ang mga kapatid sa ilalim natin. I-check kung may mga taksil pa. Pangalawa, ilista agad ang mga industriyang dinala ni Chen Tianfeng, lalo na ang 2 underground money changers at ang logistics line. Gusto kong malaman ang kasalukuyang istruktura ng pagmamay-ari at ang daloy ng pera. Pangatlo, alamin ang mga transaksyon sa pagitan ni Chen Tianfeng at Murong Waiting. Baozi, ikaw mismo ang bahala rito. Tandaan, kailangang lihim ang investigasyon. Huwag mag-ingay. Opo, Third Master. Bossing, kung si Murong Waiting nga talaga ang nasa likod, ang matandang sliyang yon, nag-aalala ako sa side ni Miss Murong. Si Wanwan, ako ang bahala. Ang ating heres ng sindikato, magbabago na ba ng landas para maging mabuting asawa at ina? Ako mismo ang magluluto. Sana huwag kang magpakita ng kawalang utang na loob. Wanwan, paano kung sa isang araw, kailangan kong harapin ang tatay mo? Ano ang pipiliin mo? Ikaw ang pipiliin ko. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi mangyari yun. Tama na. Sapat na sa akin. Ang mga salitang yon. Nangitim ang pasta. Anong gagawin ko? Ito, Gawa tayo ng panibago. ikaw ang magluto. Sige, ako na. Boss, nalaman na namin. Yung mga negosyo ni Chen Tianfeng, ang huling bumili ay iisang shell company na nakarehistro sa British Virgin Islands. Ang pinanggalingan ng pondo ay talagang galing sa overseas account ng pamilya Murong. Si Murong Waiting, si Chen Tianfeng. Gusto nilang habang hindi pa stable ang kinatatayuan ko, sakmalin ng isang bagsakan ang pinakamasustansyang parte ng negosyo ko sa pagbabago. Siyempre, yung matandang sliyang yon, hindi ba siya natatakot na masaktan ang relasyon niya sa kanyang anak? Ginagawa nila ito para pilitin akong mamili. Maaaring ako ang kanilang lamunin, o kaya naman hindi ko isipin ang nararamdaman ni Wanwan at galawin ang interes ng pamilya Murong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya may dahilan para puksain ako. Mapapawalang pag-asa pa niya si Wanwan. Boss, anong gagawin natin ngayon? Lalaban ba tayo ng diretsyo? Handa kaming lahat. Kung gusto ni Murong Waiting ng laro, sasabayan natin siya. Pero yung direktang labanan, yun mismo ang gusto niya. Pero, ang mga patakaran ng laro kailangang baguhin. Si Murong Waiting gustong gamitin si Chen Tianfeng para hatiin ang Sanjiang Group. Kaya, ang gagawin natin ay putulin muna natin ang kanyang kamay. Putulin natin. Ginoo. Handa na ang grupo ni Chen Tianfeng. Nakahanda na. Si Zhang San naman, parang may nahalata na. Ang mga tauhan ni Zhao Debiao ay palihim ng gumagalaw. Pero hindi malaman kung ano ang target. Mabuti nga kung napansin niya. Natatakot pa nga ako na tanga talaga siya. Nakaposisyon na ang mga piyesa. Tingnan na lang natin kung ano ang susunod niyang galaw.
Si Van Van? Ang binibini, parang tinutulungan ang kapatid na babae ni Zhang San, si Zhang Xiaoyu, sa pag-aasikaso ng papeles para umalis ng bansa. Ang batang ito ayaw pa ring sumuko. Hayaan mo na. Hayaan mo siyang gumawa ng kung ano-ano. Kapag nahayag na ang tunay na ugali ni Zhang San, maiintindihan din niya. Tandaan mo, sa mga kritikal na sandali, ingatan mo ang binibini. Opo. Matibay ang loob mo. Marami ka ng kasalanan. Nagagawa mo pang matulog ng mahimbing. Jiang-san, paano ka nakapasok? Sa Jiangcheng na ito, may lugar ba na hindi ko kayang pasukin? Wala talaga. Boss, ang talas pa rin ng dila mo. Ganyan ka pa rin kung manalita. Pero gustong-gusto ko talaga yung kayabangan mo. Boss, noong una, nagkamali ako ng tingin sa'yo. Hindi ko akalain na nakatago ka palang dragon. Ngayon, buti na lang, umangat ka na. At ako naman, nakapagsarili na rin. Bakit pa natin kailangan magpatayan tayo? Yung mga iligal na negosyo dito sa lungsod, napakalaking kikian. Kung ikaw lang ang kakain, nakakasawa yan. Oh, ang ibig sabihin ni ate. Si Murong Whiting, yang matandang slayang yon, akala niya magagamit niya ako bilang baril. Tapos, pagkatapos, itatapon lang. Pwe, ang narating ko ngayon, hindi dahil sa awa niya. Binigyan niya ako ng pera at impluensya para lang magamit ang kamay ko para lamunin ang industriyang pinaghirapan at pinalago mo. At para na rin putulin ang posibilidad mong maging kayo ni Wanwan. Tuloy mo lang. Boss, isipin mo, bakit pa natin kailangang sundin ang script niya? Ang Three Rivers Group mo, hindi pa gaanong matatag. At ang mga negosyo ko, kahit na ibalik na, kailangan pa rin ng bagong sandalan at koneksyon. Magtulungan tayo. Sa labas, magpatuloy ka sa malinis mong negosyo. At ako, ang bahala sa ilalim ng lupa. Yung pera mula sa pamilya Murong, tatanggapin pa rin natin. Pero ang negosyo, tayo ang magpapatakbo. Mukhang interesante yan ah. Pagdating sa tubo, hati tayo. Pagdating ng panahon, ang legal at ilegal, sa buong lungsod na to, tayo na ang magdedesisyon. Si Murong Waiting, pumunta na lang siya sa impyerno. Pero, Ate Feng, walang ebidensya, di ba? At baka pagtalikod ko, ipagkanulo mo na ako. Alam mo, ang bilis mo kasing magtaksil sa amo. Parang trader na palipat-lipat ng pinaglilingkuran. Zhang San, kung gusto mo ang negosyong ito, sige, gawin mo. Kung ayaw mo, umalis ka. Ate Feng, huminahon ka. Bakit ka biglang nag-init ang ulo? Pakikinggan mo ako, Zhang San. Si Zhao Debiao, isang barumbado lang yan. Ikaw, kung umaasa ka sa kanya, wala kang kinabukasan. Sa paningin niya, ikaw lang, Zhang San, ang mahalaga. Pero ako, si Chen Tianfeng, ang gusto ko ay sarili kong kaharian. Akala ni Murong Waiting, kontrolado niya ang lahat. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang mga assets niya sa abroad, lahat yon ininvest sa akin. Kung kanino ang pera, siya ang hari. At yung mga financial records, nasa akin na ang lahat. Mga pulis, narinig nyo na? Involvement sa sindikato, money laundering, smuggling. Sapat na yan para sa habang buhay na pagkabilanggo. Jiang San, ikaw, niloko mo ako. Okay, wala na akong oras para sa'yo. Sa oras na ito, mga pulis, malapit na sigurong dumating. Zhang San, ikaw, nababaliw ka na. Ipinagkanulo mo ako, ang sarili mong negosyo, masisira rin. Ang mga industriyang yan, sa pangalan ko nakapangalan, pero kung imbestigahan ng husto, hindi makakatakas ang pamilya Murong. At ang Sanjiang Group mo, ang bagong kinuha niyong bahagi ng industriya, hindi rin makakaiwas. Ito'y parang kapag may nasaktan, may masasaktan din. Ang pagkawala ng pamilya Murong, anong kinalaman ko doon? At tungkol sa sarili kong negosyo, ang Sanjiang Group, malinis at lehitimo ang lahat ng transaksyon. Jiang San, tuso at trader kang tao, hindi kita palalampasin. Ginoo, may malaking problema po. Si Chen Tianfeng. Lahat ng establishmento ni Chen Tianfeng, kasama na ang 2 iligal na bangko. At ang logistics line sa pantalan sa hilaga ng lungsod, kalahating oras na ang nakalipas, sinalakay ng pulis siya ang lahat.
Nahuli si Chen Tianfeng sa eksena. Ayon sa balita, solidong ebidensya ang hawak nila. Ano? Sino ang gumawa nito? Ito po ay si Zhang San. Diretso siyang nagsumiti ng reklamo. Wala kaming oras para mag-react. Tayo, magkano ang pera natin at mga kalakal na nasa loob? Mga 8 bilyong liquid assets. At maraming channel ay na-seize na rin. Zhang San, paano mo na itaya? Nababaliw ka na ba? Nababaliw ka na talaga? Ginoo, Narito ka na. Pirmahan mo ito. Ito ay kasunduan para talikuran ang pamamahala sa Sanjiang Group. Mula ngayon, hindi ka na makikialam sa mga bagay sa legal at ilegal na mundo sa Jiangcheng. Pero si Wanwan ay sasamahan ka. Hindi ako pipirma. 20 minuto na lang, aalis na ang eroplano ni Wanwan. Inayos ko siyang mabuhay sa ibang bansa. Malilimutan ka niya agad at magsisimula ng bagong buhay. Kung wala ang pahintulot ko, sa buong buhay mo, hindi mo na siya muling makikita. Maliban na lang kung pipirmahan mo ito. Saka lang ako maniniwala sa nararamdaman mo para sa anak ko. Bibigyan kita ng pera, isang halagang magpapayaman sa iyo habang buhay. Para ikaw at si Wanwan ay mabuhay ng matiwasay. Kahit hindi mo pirmahan, kaya kitang gawing sa isang iglap, walang-wala, mas malala pa kaysa dati. Baka magalit sa akin si Wanwan, pero balang araw, maiintindihan niya ang tunay kong hangarin. Kung magbibitiw ako ng kapangyarihan sa grupo sa panahon ng pagbabago, agad-agad akong lalamunin ng mga taong nag-aabang lang, hindi ba tama? Baka sakaling malampasan niya. Alam mong imposible yon. Kung pipirmahan ko ito, parang tinalikuran ko na ang mga kasamahan kong nakipagtiyaga sa akin. Ilang araw pa lang ang ginhawa ng buhay nila. So, tatalikuran mo na si Wanwan? Muling nabuhay ako, Zhang San, hindi para patunayan sa kanino man na karapat-dapat ako sa isang bagay. Ayoko lang na maging sunod-sunuran para protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. Pero hindi ko isasakripisyo ang isang panig para lang sa isa pa. Ang kondisyon mo, hindi ko tatanggapin. Ang banta mo, hindi ako takot. Ikaw. Ginoo, Biaozi, bilisan mo. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Igastos ang lahat ng pondo. Pigilan ang eroplanong malapit ng lumipad. Kahit baligtarin ang buong Jiangcheng, kailangan nating mahanap si Wanwan. Boss, si Merong waiting. Gusto niyang pinalalaglag tayo mula sa ilalim. Kahit nasugatan at nasaktan siya, gagamitin niya si MS, Merong, para pilitin ka. Kapag pumirma tayo sa kasunduang ito, ang pinagsikapan, nating magkakapatid, mawawasak lahat. Sa nakaraang buhay, duwag akong tinalikuran si Wanwan. Ngayong buhay na ito, tatakasan ko pa ba ang mga kapatid kong nagtiwala ng buhay sa akin? Bumalik ako sa muling pagkabuhay para lang maging duwag ulit. Ang tinalikuran si Wanwan, hindi ko magagawa. Hanapin, palawakin ang paghahanap sa buong mundo. Kailangang makita si Wanwan.
Boss, isang sinangag na kanin na may itlog. Si Egel yan. Jangsan, ikaw nga talaga. Sabi ko na nga ba pamilyar ang mukha mo. Ngayon, bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Sabing, naalala ko, kalahating taon na ang nakalipas, magkasintahan kayo ng anak ng Black Dragon Society. Bakit ngayon, iniwan ka na niya? Sabi ko na nga ba, ang palaka, wag nang mangarap kumain ng gansa. Isang tagapaglingkod lang, nangangarap pang umakyat sa mataas na sanga. Ngayon, tingnan mo, hindi ka umakyat, napunta ka pa sa putikan. Sinanggag na kanin. Handa na ba? Anong nagmamadali ka? Ang katulad mo ngayon, kaya mo pa bang bumili ng sinanggag? Ganito na lang, bibigyan kita ng isang mangkok ng kanin at libreng kaunting atsara. Ano sa tingin mo? Boss, Boss, may balita na. Hey, kalahating taon na ang lumipas. Lahat ng dapat hanapin, hinanap ko na. Nagpadala rin ako ng tao sa ibang bansa para mag-imbestiga. Pero si Murong Whiting, napakatago niya, si Miss 11. Parang nawala na lang sa mundo. Nakuha ko na. Boss, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Kahit baligtarin ko pa ang mundo, gagawin ko talaga ito ngayon. Biao, umalis muna kayo kasama ng mga tao mo. Huwag ninyong takutin ang mga customer dito. Boss, Yankhoff Friedrichse. Narito na. Boss, Murong 11. Ikaw? Ikaw nga talaga. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba talaga ang nangyari? Pasensya na. Alam mo ba kung paano ang naging buhay ko nitong nakaraang kalahating taon? Akala ko sa buhay kong ito, hindi na kita makikita pa. Nandito ka lang pala, sa Jiangcheng, sa restaurant na ito. Ayaw ko rin naman. Si papa ko. Ginamit niya ang buhay mo at ng kapatid mong babae para takutin ako. Sabi niya kung ako raw ay tuluyang aalis at mapuputol ang pag-asa mo, saka ka lang magiging ligtas at mabubuhay. Kaya pala umalis ka ng ganoon. Hindi ko kayang magsugal. Alam ko kung ano ang kaya ng tatay ko. Inayos niya ang eroplano para sa akin, gumawa ng peking pagkakakilanlan, handa na lahat para sa pag-alis ko sa bansa. Pero sa kalagitnaan ng daan, palihim akong lumipat ng sasakyan at bumalik dito. Gusto kong manatili sa lugar na malapit sa'yo. Natatakot akong baka kapag nagpakita ako, makasama pa sa'yo, kaya dito na lang ako, nagtrabaho ng palihim habang nag-iisip ng solusyon. Tang, akala mo ba, sa pagtatago mo, hahayaan lang ako ni Murong Waiting? Sa nakalipas na kalahating taon, ang Sanjiang Group, harapan man o patago, ilan na bang beses, akala mo ba, sa pagpapasensya, makakamit ang kapayapaan? Alam ko. Hindi rin naman ako nakatunganga sa kalahating taon. Ito ang mga ebidensyang palihim kong nakalap. Sapat na ito para ikompromiso ang kanyang pagkakakilanlan bilang underground emperor. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang tatay mo para magsingil. Kasama ang tubo, sabay natin itong singilin. Sige, susunod ako sa'yo. kuya, ate mabuti naman at nakabalik ka. Itong 8.2 milyong piso, ituring na lang natin itong bayad sa kinain natin ngayon. Pa, Nandito na ako. halika rito. Ano ibig sabihin nito? Sa wakas, naging 8.2 milyong piso na.